be an external independent auditor para masiguro mo na yung financial statements are true and correct, reliable. So, syempre, ganun din yung dapat ang mamuno, sorry, Attorney Glenn. So, siguro dapat ang pinaka-mag-lead sa atin yan na i-demand yung bilangin, yung voter's receipt na yan para magkaroon tayo ng kapanatagan na mabilang talaga ang boto. Ay, yung mga kandidato. At sila dapat ang maunang manindigan, lalo na kung tingin nila ay nadaya sila. Di ba? Yes, that's true. Kaya nga, Ate Clary, I should maganda itong napag-usapan natin yung audit, ha? Itong ginigiit natin, mga kababayan, as a last measure na mas siguro nating hindi tayo madadaya ng sindikato ni George Garcia. Ang gagamitin nating mag-audit ay ang mga poll watchers na bayad ng mga politiko. So walang bayad both parties para balanse. All parties there in the precinct. Yes, but everybody is well represented, di ba? Everybody is well represented. Walang gastos para sa COMELEC. Walang gastos na additional time para sa mga teachers. O, di ba? Kasi sila lang ang nag-audit doon. Tapos kanya-kanya silang report sa kanyang headquarters. O, di ba? So walang gastos sa COMELEC, walang additional time requirement para sa teachers, at yung technology is available for free. Oh, walang babayaran ang COMELEC. Ang problema naman kasi sa COMELEC, ayaw nila kapag mura o libre kasi walang tongpats. Konti ang tongpats. Kaya gusto na bilyon-bilyon para malaki yung kikitain nila. Well, sa totoo lang, very talagang ito educational ito, Attorney Glenn. Lahat ng remedyo na pinag-uusapan natin dito, alam na ng ating mga kababayan. Pero ang tanong, hindi nga tayo papayagan na bibilangin itong voter's receipt na ito. So at alam natin na tinatago nila ang na may daya talaga, nadadayain talaga nila. So kung ayaw nila ipabilang ang voter's receipt, di ba? Yes. Ano na gagawin ng taong bayan? It's up to us. It's up to us kung tatanggapin na lang natin ganito na ang buhay natin, mga kababayan. Yun. Kung gusto niyo, tanggapin ninyo, nadadayain at dadayain lamang kayo, de magdusa tayong lahat forever. Ayun. At si Lita Marcos ang mamamagpag sa buong buhay niya hanggang she will rot in hell. Yeah. Habang tayong lahat ay magdurusa. Alam mo, brother, but if we decide to stand up and rise and stop them once and for all, magkaisa tayong lahat, kaya naman natin yun. Kaya natin yung magkaisa tayong lahat. Tingnan natin yung araw ng halalan. Remember nung 2019? Yung 2019 elections, natandaan nyo? Pumasok yung resulta ilang presinto for 30 minutes sa transparency server. Pagkatapos nyo, namatay yung transparency server, bumalik 1:30 ng umaga, tapos na ang bilangan. That's a big insult to you and to me. Pero nakalusot sila. That's why they will keep on cheating our people, you and me, because wala tayong ginagawa. Yeah. Pinapakita ko na may kwento ko lang, may kaibigan ako kanina na nakausap ko, pinag-usapan namin kung sabi ko, sinong iboboto mo, ganito, ganyan. Mahaba ang pag-uusap namin, tinanong ko siya, nasa Pilipinas siya, sabi ko, ikaw, tanong kita, my friend, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Ang sagot niya sa akin, I think may pag-asa pa, kaya nga tayo may eleksyon para makapamili ng tama. Actually, maganda yung sagot niya. Sabi ko, yan din yung ginigiit ni Attorney Glenn Chong. Nasa mga kamay natin ang pag-asa, di ba? Mga kamay natin sa pamamagitan ng pagboto. Kaya lang ang sabi ko sa kanya, pero kasi friend, based dun sa mga napag-usapan na natin, yung kay John Lee, calibrated na ang dayaan at ang dayaan nasa SD card. So, nag-agree naman siya sa akin, yes, tama ka, na pwede nating mabago ang yung kapalaran ng Pilipinas kung makakapag-elect tayo ng mga tamang leaders. Pero sa case natin, kasi brother, sa case natin, ito na nga pinag-uusapan natin. Ang daming gustong mag-elect ng tamang leaders. Sila dito nagbabasa natin. Pero ngayon, ito na nga yung problema natin, na ayaw ipabilang yung voter's receipt. Ang gusto lang, doon lang sa election returns na talagang obviously,
based doon sa Daya na. complaint. Daya na. Kasado na ang dayaan. So, Yes. wala. Talagang kaluluoy. As in, kawawa talaga ang bayang Pilipino. Tama din yung sabi mo. Sinabi ko rin doon sa friend ko, kaya nga nasa mga kamay ninyo, kako kung pababayaan ninyo na dinadaya yung halalan nyo dyan sa Pilipinas. So, nasa atin pa rin, no? Nasa inyo pa rin dyan sa Pilipinas. Kung ano ang inyong gawin. Manindigan ba kayo o tatanggapin nyo na dinadaya na kayo ni Lisa Tanas, ng COMELEC at ng mga kasabwat nila? Pero Ate Claire ha, mga kababayan, pinakita ko na sa inyo na pwede nating simulan. Dinugod ko ang COMELEC, nandun ako sa bakuran at pinagsisigawan ko si George Garcia at mga komisyoner niya. Pinakita ko yan sa inyo. Yeah. Sabi nga ng kaibigan ko, tumayo yung mga balahibo namin, sobrang tapang. Totoo yun. Yeah. Ako din, ganun ang naramdaman ko. Hindi akin yung tapang na yun. I am only brave because I know, I believe in faith that my God is fighting with me by my side and behind me. At Claire, nalimutan ko lang itong idagdag doon sa video but gusto kong sabihin to. Go ahead, brother. Hindi lang actually Brillantes ang natigok dahil sa paghahabol sa akin. Actually, dalawa na yan sila. Good. Ang una, ang tatay ng kalaban kong dumaya sa akin. Actually, in 2010. Diba? Dinaya ako noong 2010. And by 2012, January 6 yun. January 6. Binuksan yung balota ko sa House of Representatives Electoral Tribunal. Natigok ang tatay ng kalaban ko na nandaya sa akin sa araw na yun. Sabi ko nga pwede ka namang mamatay from day 1 to day 364. Bakit ka pa doon namatay sa day 365? Naswak ka talaga doon. On the first day na binuksan yung balota ko, nag-deadbull ka. Ito pa, bakit naman? Pwede ka namang mamatay sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bakit sa Monday pa rin sa araw na binuksan yung balota ko? Yeah. So you see, that's poetic justice. Dalawa na yan, yung kalaban ko at si Brillantes na hinahabol ako. So siguro, ipagdasal ko na lang din na makalimot ang paghinga si George Garcia kapag tinuloy niya yung daya. At least job na tayo lahat, mga kababayan. Well, diba? ang punot dulo talaga ng padaraya na yun ay ang Marcos na inutil. Di ba? Adi, unahan natin yung enabler. Kaya nga, yung enabler. Kasi siya yung nagpapatakbo ng daya. So, ipagdasal na lang kita, George, na malimutan mong huminga kapag tinuloy mo yung daya sa sobrang galit ko sa'yo. Yeah, at galit ng bayan. Kita nyo, mababasa nyo sa comment section. Gusto ko lang natin klaruin kasi may iba nating mga kababayan, kasi pinag-uusapan natin kanina na i-insist yung pag-take ng kodigo ninyo at ng result ng voters receipt kung hindi tugma. So yes. Bawal po talaga pag-picture. Ulitin mo, Attorney Glenn, para maliwanagan. As a general rule, huwag niyong picturean yung resibo ninyo. Kasi nga, sinabi ng COMELEC na ibibenta nyo yung boto ninyo. Tandaan mo, ang mandaraya ay walang tiwala sa kapwa niya mandaraya. Correct. So, imagine, walang katiwa-tiwala ang COMELEC sa atin, pero tayo pinagpapatiwala, pinapatrust nila tayo ng buo, blindly, hook, line, and sinker sa kanila, pero sila nagtitiwala sa atin. Kaya wag na nyo nalang picturean yung voter receipt ninyo kapag tugma doon sa binoto ninyo. Pero kung hindi tugma sa binoto ninyo at meron kayong kodigo o listahan, ito lang yung test na meron allowed ang kodigo. Magdala ka ng kodigo doon. Yeah. Hindi tugma, we would insist on taking a picture for evidentiary purposes. Evidence yan. Yeah. Evidence yan. Yung si Galvan, i-insist daw yung manual counting. Yun na nga palang yung pinag-uusapan namin. Yes. Bilangin hindi actually, Ate Claire, hindi lang, i-correct lang natin na hindi siya a manual counting. Yeah. Automated pa rin yung count natin because we're using an app that counts the votes as reflected in the QR code of the voter receipt. So, voter receipt, may QR code, may boto yan dyan. Yan yung bibilangin natin using an app. So, automated pa rin kasi mabilis nga, 800 QR codes per minute, per hour. Mm-hmm. Tapos yung resulta niyan, ikukumpara na natin sa resulta na
niluwa ng makina yung tinatawag na election returns kasi hindi magtutugma yan. Yeah. Kaya takot lang ni George Garcia, ayaw niyang ipabilang yung QR code sa resibo. So lahat na i-explain na natin, actually na-educate na natin ng ating mga kababayan, simula dun sa case ni John Lee, dun sa pagkakipaglaban mo, Attorney Glenn, simula 2010, naglabas na tayo ng video, at talagang dehado yung taong bayan. So, napag-usapan na rin natin na ito nga, i-insist natin na bilangin yung voter's receipt. At sinasabi natin dito na talagang nasa mga kamay na ng taong bayan kung papayag ba silang dadayain tayo ni George Garcia, ng Marcos Bangag at ng mga kasabwat nila. Attorney Glenn. Ate Claire, mga kababayan, actually, at the end of the day, tayo pa rin. We have to make the ultimate decision. Kung papayagan nating dayain lang tayo. Ulitin ko, sinasabi ng Facebook na yung video ko, 1 hour and 47 minutes, false information. Rappler daw, like... sorry, Rappler daw ang nag-ano niyan. May nag-comment kanina, Rappler daw ang nag-fact check doon sa video mo. Tingnan mo. Could you send me yung sinasabi ng Rappler? Kasi I would love to lambast Rappler. Lalambast, kakastikuhin ko talaga yan in public. Isi-share ko sa account ko. Tapos pag nakita ko, screenshot ko din para i-forward ko sa'yo. Yung mga kababayan natin, yung mga nag-share ng ano ni Attorney Glenn, i-email nyo sa akin kung nakita nyo, pinack-check kayo ng Rappler. Yes, kung nakita nyo na pinack-check ng Rappler, ibigay nyo sa akin, I will lambast Rappler. Alam ko na kung sino ang posible dyan sa Rappler, pero hahamunin ko, kakasuhan ko yung Rappler na yan. Pag napatunayan ninyo na si Rappler ang nag-fact check, kakasuhan ko yan. Ito na yung panahon na malatag na yan sa yung ebidensya sa korte. Because I have always been waiting for the COMELEC to file charges against me. Hinahamon ko nga ayaw nga Ayaw nga nila magkaso sa akin dahil nga alam nila totoo yung pinagsasabi ko. Eto ngayon, pag sinabing false yan ni Rappler, kakasuhan ko yan si Rappler. O kakasuhan, pababayaran ko yung damages. Okay. And then, ito na yung time na mailatag natin sa korte yung ebidensya. That's exactly what I'm looking for. Sige, ibigay nyo sa akin. Kung si Rappler ang nag-fact check yan, hinahamon ko talaga yung bruha na yan, yung may-ari yan. Tingnan natin, kakasuhan kita at ilalatag ko yung ebidensya sa korte para mapag-usapan ng buong mundo kung paano nga dinadaya ng COMELEC ang ating eleksyon. Yeah. I stand by my statements, mga kababayan. Walang false statements dyan. Sa aking video na 1 hour and 47 minutes, walang false statements dyan. Lahat yan totoo. Patunay, 15 years kong kalaban sila. Hindi nila ako kinasuhan. Patunay, iyang mga ebidensya na yan, dumaan yan sa pagsisiyasat at pagsusuri ng 7 Amerikano at Canadian na mga abogado sa Amerika. And I place myself within the jurisdiction of the courts and the laws of the United States tungkol sa mga ebidensya na yan. Yeah. Share ko lang tong ano mo. Anyway, sige. So, ano natin yan? Makipagtulungan tayo sa ating mga kababayan. Sige, kailangan mapatunayan natin na pinack-check ng Rappler na yan. Okay, I think, brother, yung ating panghuli na lang siguro, no, kung may idadagdag ka pa, kasi bukas ay eleksyon na at kailangan talaga nating ilagay sa isipan ng ating mga kababayan kung ano ang dapat nating gawin para labanan ang nakakasanang dayaan. Mga kababayan, dito tayo sa vote buying. For those na totoo talagang nagbibigay ng pera sa inyo, huwag nyo talagang iboto yan. Kasi pag nagbayad yan sa inyo, babawiin din yan sa atin. Attorney Glenn, ito. Pinost ko sa isa kong account. Nakita ko na. Rappler nga. Ayan, Rappler. Fact check. QR code in voter receipt don't show names of candidates voted. Ayan, si Rappler. Nakita mo? Yeah. Yan yung pinacheck niya. Yan yung pinacheck niya. Sige, tingnan natin. Hindi yung evidence. Hindi yung evidence ang pinacheck niya. Naghanap siya. Okay. Ang totoo niyan, Ate Claire. Ayan, ang totoo niyan, sige. Ano ibig niya sabihin dyan?
Yun yung sinabi ko. Okay. May voter receipt. May voter receipt. Sa baba ng voter receipt, may QR code. Ang sinabi ko, it does not contain the names of candidates. It contains a code. So, kailangan niya ng lookup table sino to. Yes. The reason why I said that is si George Garcia nag-demonstrate. Madaldal kasi ito si George Garcia. So, nag-demonstrate siya na that we can use that to prove. Iyon ang ginamit nila, hindi ebidensya. Tingnan niyo mga kababayan. Naghanap sila ng isang maliit na pwedeng lumusot to paint a falsity, a picture of falsity of the entire evidence. Pero hindi yung ebidensya ang sinabi. Tingnan nyo, gaano ka insidious ang target nitong mga mandarayang ito. Napaka-insidious. Ate Claire, give me time to explain this. Napaka-insidious ng mga ito. Now, alam na natin si Rappler, si Comelec, si Facebook are all in cahoots with each other. Ito ha, ang gist ng ebidensya ang gist ng ebidensya is the evidence in 2010, 2013, ang video pala, ang gist ng video is that evidence in 2010, 2013, 2016, 2019, especially yung smoking gun in 2019. Pumili sila ng isang issue na pwede silang lumusot and then paint the entire video as containing false information. That's very insidious. Di ba? Yeah. Very insidious. Very, yung kumbaga, in-undermine talaga yung integrity ng entire video by finding one thing na malabel nila as false information. So you see mga kababayan, kita nyo na, hindi ang ebidensya ang tinira, kundi yung isang side comment ko. Kung sa korte pa yan, ano yan I forgot. Hindi yung ebidensya ang tinira, pero naghanap sila ng isang comment ko para yun ang titirahin nila and then paint the entire picture as false information. That's very insidious. Now, ito si Rappler, tingnan mo, susulatan kita. Ang nangyari niya natin, Claire, I think my friend still has the video. Okay. Sometime in December, nag-demonstration si George Garcia. Hindi mo na manidina yan, bakla. Ikaw ang nag-demonstrate. Na-capture namin yung QR code ng resibo. Kasi na-capture namin yung QR code ng resibong hinahawakan ni George Garcia. Nung na-capture namin yun, pinabasa namin yun sa app. At hindi nga pangalan ang lumabas, kundi code. Yung code pertaining to the candidate. So alam namin na kailangan niya ng reference table or lookup table kung sino to before it can read na ito yung kandidatong nandoon sa QR code. So kumbaga technical masyado. So yun. Nag-video si George Garcia, nakuha namin yung QR code from the screen From the screen, high resolution. Pinabasa ng app, code ang lumabas, ang kailangan ng lookup table. That's what I said and that's what I maintain. Yeah. So itong sirap, yan ang ginamit nila to paint the entire video as containing false information para hindi panoorin ng taong bayan. And tandaan mo, Rappler, kakasuhan talaga kita dyan. Kakasuhan talaga kita dyan. Papanagutin talaga kita. I'll expose you for what you are. Yeah. Tignan natin to. Grabe, ano? Tsaka nagkaka-post lang, kaka-share ko lang, talagang kitang-kita mo yung yung kanilang Concerted nga, Ate Claire, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, hindi kayang sagutin ni Smartmatic at ni Comelec combined yung ebidensya sa 2010, 2013, 2019, 2016. Mas lalong-lalo pa yung 2019 na 13,000 votes ang kinaltas ng 99 machines sa boto ni Congressman Villafuerte. Lalong-lalo na yun. Si Chairman Monson nga aminado nga nga, okay, nangyari pala yan. So, anong ginawa? I-label natin as fake news. I-label natin para hindi pala ng taong bayan. That's a concerted action to make sure na makalusot yung daya nila and Rappler is a complicit with that. Tingnan mo. Yeah. So pero hindi nila tinira yung ebidensya dahil hindi nila kaya yung sagutin mga kababayan. That's the proof.
So, teka I natin. might as well make a video, Ate Claire, when I return to Manila. I'll make a video and maybe Yeah. ipakita natin yung QR code na ito yon. Oh. And then, sinungalingan niya, Claire. Kasi nililabel niya as, Attorney Glenn, nililabel niya as false information. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, para ang understanding ko, tama ba? The entire video, right? Oh. Yes, the entirety. Yes. Oh. Ipadala mo yan sa akin, Ate Claire, because I will write a demand letter as soon as I arrive in Manila. Okay. Susulatan ko yan, ay nayupak na Rappler na yan. Susulatan ko yan, I make my first demand. Ipapakorek ko yan. Because nilabel mo yung entirety of the video. Oh. Na, imagine, ilang minutes yan compared to 1 hour and 47 minutes of hard evidence. Oh, tingnan nyo, mga kababayan. Ito yung concerted effort. Concerted effort na hindi talaga lalabas yung ebidensya ng Dayan because dadayain tayo. You know, bilang isang kayo as tech expert, kasi share ko, wala pang 1 minute, sinare ko yung video mo, automatic, lumabas na ngayon na false information. Paano ginagawa yan ng mga fact checker na parang nakatimbre na, parang automatic, pag lumabas yan si Glenn Chong, false information. Yes, paano nila ginagawa yan? It's a way of curtailing the spread. Yan yun. It's the way of curtailing the spread of the video. Kasi nga, takot sila because they could answer. Takot sila. Yan mga kababayan, patunay ko na yan sa inyo. Patunay ko na yan sa inyo. The moment i-share niyo yung video ng ebidensya ng Dayaan, ilalabel agad as false information. Oh, to discourage you. But then, ito lang, nakasuhan ba ako? Hindi. Umabot pa nga ako ng Amerika eh. Oh, sinong umatras? Si Smartmatic. Oh. Yeah. Oh, dadalawahin ko na. Magtitestify na naman uli ako sa Amerika for another defendant. Oh. Sigurado ako aatras na naman si Smartmatic. Walang kikitain si Smartmatic ngayon. Yeah. So kailangan pero I want you to kailangan natin yung concerted effort nila to put down the evidence of fraud na ginagawa nila sa atin. So this time around, wag na tayong pumayag. Wag na talaga tayong pumayag. Yeah, Attorney Glenn, tinitignan ko yung profile na pinag-postan ko noon. Naka-public naman siya. Tinitignan ko dito, hindi ko na siya makita. Hindi siya visible yung iyong post. Although naka-public siya. Hindi siya visible yung video mo. Ang alin, Ate Claire? Di ba sinare ko yung video mo, yung links from YouTube doon sa certain account which is naka-public. So kahit na naka-public siya, ayan, tignan mo, hindi ko siya makita doon sa account. Ibig sabihin talagang may nakaharang. Kumbaga talaga hinarangan nila kasi they are very afraid na maniwala ang tao. And with more reason na maniwala kayo mga kababayan kasi tingnan ninyo, ang tinira is a side comment and then pinint as a false information yung buo without actually dealing on the evidence. So kaya, pagbalik ko sa Manila, kakasuhan ko yung Rappler. Magsulat muna ako ng demand letter. And then i-furnish ko yung Facebook sa Amerika para, anyway, nakapadala na ako ng sulat eh. Pagpapadala na naman ako ng sulat, ibubuking ko itong Rappler as a complicit in massive cheating in the Philippines. Yeah. Tingnan ko to. Grabe. Teka, ko nga. So tingnan nyo mga kababayan, kita nyo na. Walang silbi ang Rappler. Enabler ng cheater yan. Yes. Tuloy-tuloy ka lang dyan, brother, sa kaka-discuss kasi tinitignan ko dito sa isang account ko kung anong mangyayari para lang may ebidensya tayo. Go ahead, brother, para ma-educate natin ang ating mga kababayan. And mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, sa mga kapapasok lang. Noong May 7, May 7, sinugod ko ang COMELEC. Nasa bakuran nila ako. At gamit yung microphone na sobrang very, very loud. Na pati nga yung mga kabayo sa kalesa ay nakikinig. Hinamon ko yung 7 komisyoner led by George Garcia na bumaba at harapin ako at yung ebidensyang bitbit ko. Pinakita ko sa inyo yung tapang na kaya kong lusubin ang den of thieves.
Yeah. Thieves naman talaga magnanakaw Ilang beses ko pa hinamon niya na kasuhan ako. Hindi nila ako kinakasuhan. Kasi takot sila na mas mabulatlat yung ebidensya at mas lalo pang maniwala ang taong bayan. Now, this time around, ilang eleksyon na to? Pang-7? 2010, 13, 16, 19, 22? Pang-6 na eleksyon na dinadaya tayo. Huwag na tayong pumayag, mga kababayan. Manindigan tayo pagkatapos ng eleksyon na to and we find traces of fraud na matibay, mag-aklas tayo. Tapusin natin itong pandaraya ng COMELEC. Yeah, kailangan kasi manindigan dito sa pandaraya na to. Hindi pwedeng mananahimik lang ang bayan. Talagang kailangan tumindig at sabihin sa buong mundo, sa lahat ng mga Pilipino na hindi na dapat ituloy-tuloy yung panloloko sa atin, sa inyo, every 3 years ng election. So I think, Ate Claire, no more to say. Basta sa ating mga kababayan, tandaan ninyo, they will keep cheating us for as long as we will allow them. Sila ang yayaman sa pagbibenta ng mga posisyon sa gobyerno. Correlatively, tayo ang magdurusa. We will find it, maniwala kayo sa akin, the longer this will take for us to free our nation, our people from this itong electronic cheating ng COMELEC, the longer it takes for us to fight. Kapag pinagpaliban natin to, one day, we will all find ourselves totally, absolutely helpless. Yeah. Tandaan niyo yan. Now, we still have the chance. We still have the chance to stand up and fight. We must do it this time around. Huwag nating palagpasin itong pandaraya ng COMELEC once more. Because the more they do it, the more they gain impunity, the more we become powerless. Right. So, Attorney Glenn, bago tayo magpaalam ayan, ito ngayon, yan, pinost ko sa personal account ko, yan yung lumabas. At yan yan yung video mo. I-screenshot ko yan, i-forward ko sa'yo, then ayan yung Rappler. Ayan. Magawa ako ng video about that and post it in YouTube. Pala, meron pala siya. Ayan pala, meron pala siya explanation, no? Ayan, no? Ayan, no? Pinak-check ka ng bonggang-bongga. I'll forward this to you. Tingnan natin yung explanation. Hindi ko pa naman nabasa, but I will read that. All right. Well, thank you so much. Panghuling salita, shorts, yun, ang dami natin sinabi, pero muli, Attorney Glenn. Mga kababayan, tuldukan na natin tong dayaan ng COMELEC. Huwag na nating hayaan na dayaan ulit tayo. They may get away with that cheating